Tumaas na rin po ang presyo ng asin sa pamilihan. Aminado ang Agriculture Department na may shortage ng asin sa bansa pero maliit lang daw ang impact sa ordinaryong consumer. Saksi si Jamie Santos. Halos lahat na yata ng putahe, ginagamitan ng asin para lalong lumasa at sumarap. Kaya naman sa kainang ito sa Quezon City, hinding-hindi mawawala sa mga sangkap sa pagluluto ni Estrella ang asin. 19 na putahe ang niluluto niya sa maghapon. Importante talaga yung asin kasi para magkalasa yung pagkain. Yung po yung nagpapasarap? Opo. Kailangan talaga yung asin talaga. Oo. Sa mga pagkain dito sa aming restaurant. Pero paano ngayon na nagmamahal ang asin? Sa tindahang ito sa Marikina, dati raw 300 pesos kada sako ang kuha nila sa asin. Ngayon, nasa 380 pesos na ang kuha nila. Dahil po sa mga nagtaas din pong bilihin, doon din po sila bumibase. Wala raw sila magawa kung hindi magtaas ng bahagya sa presyo. Kaya naman ang dating benta nila na 15 pesos kada kilo ng asin, 18 pesos na. Pero para makabili ang lahat, nagbebenta rin sila ng tig 1/4 na asin para sa mga taitang budget talaga. Minsan nagbebenta po kami ng 3 pesos, ganun po. Opo, makaano rin po ng asin. Sa mga seasoning po kasi yan na po yung pinakamura as of now po eh. Kaya wala na rin pong magawa yung ibang consumers, talagang napipilitan na rin po sila bumili. Sa isa pang tindahan, nagmahal na rin daw ang kuha nila sa kanilang supplier ng asin. 10. Magkano po? Magkano po lumalaman ang asin ngayon? Dati po po 20, ngayon po 4.30 na. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, tumaas ng 30 pesos ang kilo ng rock salt. Mula 350 pesos noong nakaraang linggo, 380 pesos na raw ngayon. Aminado ang Department of Agriculture na may shortage din ng asin sa bansa. Pero maliit lang daw ang impact nito sa ordinaryong consumer. Industrial demand at produksyon ng abono ang pinakatatamaan ng kakulangan. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.